Walang anak ang hindi kayang gawin ng lahat para sa kanyang pamilya. At yan si Sanya. Sanya Claire Robles. Isang second-year college student na may malaking pangarap. Siya ay naghangad na maging isang arkitekto. Ngunit ang kanyang ama ay nasangkot sa isang aksidente. Ang kanyang pamilya ay nabaon sa utang upang mailigtas ang kanyang ama. Para mabayaran ang mga bayarin sa ospital, binenta nila lahat ng kanilang mga ari-arian, kabilang ang kanilang tahanan. Hanggang isang araw, may biglang kumausap sa kanila. Kaibigan siya ng lolo niya dati. Nag-alok siyang tulungan sila kapalit ng pagpapakasal nito sa apo. Walang magawa si Sanya kung hindi ang pumayag sa sinabi ng matanda para matuloy ang paggamot sa kanyang ama. Ngunit hindi naging madali ang buhay ni Sanya nang pakasalan niya si Yuan Chen Falcon. Ngunit tiniis niya ito. Tinanggap niya ang sakit sa katawan pati na rin ang masasakit na salita mula sa asawa. Anak, sigurado ka ba sa desisyon mo? Nag-aalalang tanong ni Nelia sa anak. Hinawakan itong kamay sabay tingin sa anak. Huwag kayong mag-alala, inay. Para naman sa inyo ni tatay ito. Ngumiti si Sanya sa ina upang hindi na ito mag-alala. Umiiyak na niyakap ni Nelia anak. Nag-aalala ito sa desisyon ng anak. Nay, tama ng pag-iyak mo. Huwag kayong mag-alala sa akin. Ako pa? Malakas ito. Hindi ako masasaktan ng lalaki na yun. Pinapatahan ni Sanya ang ina. Kahit labag man sa loob ni Sanya ay wala itong magawa kung hindi tanggapin ang alok ng kaibigan ng kanyang lolo. Alam nito na hindi madali ang magpakasal, lalo't hindi niya kilala at mahal ang tao na yun. Pero ito lang ang naisip na paraan ni Sanya. Wala nang gusto magpautang o magpahiram ng pera sa kanila. Baon na sila sa utang upang ipagpatuloy ang pagpapagamot sa ama. Naibenta na nila ang lahat ng ari-arian. Natigil na siya sa pag-aaral at wala na rin gustong tumulong sa kanila. Tanging ang kaibigan lang ng kanyang lolo kung saan ang kapalit nitong pakasalan ang apo nito. Kapag nagawa niya ito ay ito nang bahala sa lahat ng gastusin para sa ama. Humiwalay sa pagkakayakap si Sanya sa ina. Kailangan na niya maghanda dahil ilang oras na lang ay darating na si Don Chow upang sunduin sila. Kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Nagtali lang ito ng buhok saka nagpalit ng damit. Paglabas niya sa banyo nakita niya agad si Don Chow. Nakangiti habang kausap ang ina. Napatingin ito sa kanya, yumuko lang si Sanya. Handa ka na ba, Sanya? Nakangiti sabi nito sabay lapit sa kanya. Opo, maikling sagot nito. Bago lumabas si Sanya ay nilapitan muna nito. Ang ama na maraming tubo ang nakakabit. Naaawa si Sanya sa ama habang pinagmamasdan niya ito. Sana kayanin ko ito, itay. Please wake up. Medyo nag-ibang boses ni Sanya, pinipigilan nitong maiyak. Ayaw niya maramdaman ng kanyang ina na malungkot siya at baka sisihin pa nitong sarili. Lumabas na siya. Doon niya nakitang inat si Don Chow. Ngumiti lang ito upang hindi na mag-alala ang ina. Habang sa biyahe ay maraming mga katanungan sa isip ni Sanya. May mga pumasok sa kanyang isipan kung ano ang pwedeng mangyari. Noong una, pangarap niyang makasal sa taong mahal niya at mahal siya. Pangarap niyang magkaroon ng isang pamilya tulad ng kanyang kinalakihan. Kung saan nakita niyang pagmamahala ng kanyang mga magulang. Napangiti na lang ito ng mapait kapag naalalang gusto niya noon dahil magiging pangarap na lang ito. Hindi na ito matutupad sapagkat matatali na siya sa taong hindi niya kilala at hindi siya mahal. Pero hindi siya nagsisisi sa kanyang desisyon dahil para ito sa kanyang ama. Kaya ko to, sabi ng dalaga nang matanaw na ang malaking bahay. Ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Samantala, hinihintay ng pamilyang Falcon ang pagdating ni Don Chow sa kanilang mansyon. Siya ang chairman sa kanilang pamilya. Tumawag ito kagabi at sinabi na may importante itong sasabihin sa buong pamilya. Minsan lang itong dumadalaw sa kanilang tahanan kapag may kailangan sabihin tungkol sa negosyo. Lagi itong nasa ibang bansa upang asikasuhin ng ilan sa mga negosyo ng Falcon family. Han, alam mo ba kung anong pag-uusapan natin ngayon? Tanong ni Minerva sa asawa na si Wilbert. Si Wilbert ang nag-iisang anak ni Don Chow. May dalawa itong anak, sina Yuan Chen at Monica. Kailangan pang i-cancel ni Minerva ang kanyang meeting para sa kanilang family meeting. Kilala kasi nitong ugali ng father-in-law na si Don Chow kaya ayaw niya itong magalit. Hindi ko alam, Han. Wala naman siyang nabanggit sa akin kung tungkol sa nitong pagpunta niya dito. Sagot nito sa asawa. Walang kaalam-alam si Wilbert sa pag-uusapan nila. Napatingin ito sa panganay na anak na lalaki na si Yuan Chen. Abala itong gumagawa ng report sa kanyang laptop. Ito na kasi ang namamahala sa kanilang kumpanya. Habang ang bunsong anak na babae ay nagbabasa ng aklat kasi nag-aaral pa ito ng medisina. Sir, nandito na po si Don Chow.
Wika ng isa sa kanilang kasambahay. Napatayo naman agad si Wilbert para salubungin ng ama. Sumunod naman ng kanyang pamilya. Papa, anin niya sa kaniyakap ang ama. Lumapit naman ang kanyang mga anak upang magmano dito. Nagtataka si Wilbert nang makita na may kasama palang kanyang ama. Hindi niya kilala ang dalawang babaeng kasama nito. Ang isang babae parang magkaedad lang sila, habang ang kasama nito magkaedad lang ng kanyang anak na babae. Teka, may kasama pala ako. Eto si Nelly at ang kanyang anak na si Sanya. Pakilala ni Don Chow sa mga kasama nito sa kanyang pamilya. Kamag-anak po ba natin sila, Grandpa? Nagtatakang tanong ni Monica sa kanyang lolo. Mamaya ko na sasabihin, umupo muna tayo para makapagsimula na. Sabi nito sa pamilya at nagtungo sa may upuan. Sumunod naman sa kanya si Nelly at Sanya. Tinawag naman ni Wilbert ang asawa at mga anak. Masaya ako makita kayo ulit. Medyo naging abala lang ako kaya bihira ko kayo mabisita. Wilbert anak, alam mo naman na matanda na ako at napag-usapan na natin na si Yuan na ang mamamahala ng ating negosyo kapag gusto ko nang tumigil at magpahinga. Pero bago makuha ni Yuan Chen ang kanyang mana, gusto ko muna pakasalan niya si Sanya. Dagdag ni Don Chow na kinagulat ng kanyang buong pamilya. Hindi nakapagsalita si Wilbert at Minerva sa kanilang narinig. Pero Lo, hindi naman tama yung gusto niyo. Bakit ko pa kailangang pakasalan niyang babaeng yan upang makuha yung nararapat na sa akin talaga? Pinatunayan ko naman sa iyo na nasa mabuting kamay ang negosyo natin. Hindi mapigilan ni Yuan Chen na magsalita. Naikuyom nitong kanyang kamay dahil sa labis na galit. Hindi niya inaasahan na itong malalaman. Ilang taon niyang pinatunayan sa kanyang pamilya na karapat-dapat siyang magmana sa lahat ng negosyo ng mga Falcon. Ginugol niyang kanyang buong oras dito. Minsan napabayaan na nitong girlfriend. Sa ayaw at sa gusto mo ay pakakasalan mo si Sanya. Kung hindi wala ka matatanggap na mana sa pamilyang ito. Seryosong sabi ni Don Chow. Papa, bakit naman ganito? Wala ito sa usapan natin. Hindi naman kailangan magsakripisyo ng anak ko upang makuha lang yung nararapat para sa kanya. At wala nang ibang mamamalakad nito bukod kay Yuan. Saad ni Minerva. Kahit takot siya dito ay naglakas loob siyang magsalita para sa anak. Tiningnan niyang babae at sinuring mabuti. Hindi niya ito gusto para sa anak. Malaki ang utang na loob ko sa pamilyang ito. Kung ayaw ni Yuan magpakasal kay Sanya, hindi ko ibibigay ang kanyang mana. Lahat ng ito'y mapupunta kay Sanya. Upang makuha niya ito'y kailangan niya muna itong pakasalan. Wika nito na mas lalong nagpagalit kay Yuan. Ano bang meron sa babaeng yan para gusto mong ipakasal sa akin? Pagmumukha pa lang yan, pera lang ang habol sa ating pamilya. Hindi nga natin alam kung anong pinagmula ng pamilya na yan. Pangiinsulto ni Yuan. Yuan Cheng, yung bibig mo. Hindi ko gusto mga pinagsasabi mo. Istrikto sabi ni Don Chow sa apo. Mawalang galang na sa inyo, mister. Kung inaakala mo gusto ko rin magpakasal sa'yo, nagkakamali ka. Kahit ako, hindi ako papayag na makasal sa isang katulad mo na napakasama ng ugali. Hindi na makatiis si Sanyang magsalita. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili pero hindi na talaga siya makatiis. Oo, mahirap lang kami. Pero ni minsan hindi kami nang maliit ng kapwa namin. Hindi kami nang husga tulad ng ginawa mo. Bakit? Kilala mo ba kami ng lubusan? Bakit? May alam ka ba sa nangyari sa buhay namin? Para magsalita ka ng ganyan? Madami pang gustong sabihin si Sanya. Nagiinit ang kanyang ulo dahil sa narinig. Pinahiran itong luhan dumaloy sa kanyang pisngi saka tumayo at mabilis na umalis. Narinig pa nito yung boses ng kanyang ina na tinatawag siya pero patuloy lang itong lumakad palabas. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng kanyang mga paa. Napatigil ito sa may damuhan. Ang yabang-yabang, akala mo kung sino? Porket mayaman siya, may karapatan na siyang mangusga? Galit na sabi ni Sanya. Napaupo ito sa may damuhan. Kahit siya ayaw niya magpakasal dito. Pero kailangan niyang magsakripisyo upang matulungan ng ama. Pinangako ni Don Chow sa kanilang mag-ina na gagawin itong lahat para mabuhay ang ama na nakaratay sa ospital pero kailangan niyang pakasalan ang nag-iisang apo nito. Naghihirap na sila ngayon at hindi na nila kayang bayaran ng gastusin sa ospital. Nalubog na sila sa utang dahil dito kahit saan-saan na lang sila nangihiram. Naibenta na rin nila lahat ng kanilang ari-arian. Napatigil na rin si Sanya sa pag-aaral dahil dito dahil hindi na talaga nila kaya. Hindi din kasi nila inaasahan na maaksidente ang kanyang ama at malala ang mangyayari rito. Malaki ng utang nila sa ospital. Susuko na sana sila pero isang araw, dinalaw sila ni Don Chow. Nagpakilala itong matalik na kaibigan ng kanyang lolo na yumao na at naging malapit din ito sa kanyang ama noon. Tinulungan sila nitong bayaran ng ospital at nangakong ipapagamot ang ama sa ibang bansa pero kailangan nitong sundin ang nais nito na pakasalan ng kanyang apo.
Akala nga niya noong una nagbibiro lang ito hanggang sa makita niyang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Lumingon si Sanya na marinig ang boses ng kanyang ina. Awang-awa na si Sanya dito, kaunting oras lang itong natutulog at minsan naririnig niyang umiiyak. Nay, pasensya na kayo si inasal ko kanina. Nainis lang talaga ako sa mga sinasabi niya. Paliwanag nito sa kanyang ina. Ayaw na nitong dumagdag pa sa problema ng kanyang ina. Huwag ka sa akin humingi ng tawad. Doon ka sa pamilya ni Don Chow. Alam mo naman na malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kailangan mo din itong gawin para sa ama mo. Magtiis ka lang anak. Ani ng kanyang ina't niyakap siya nito ng mahigpit. Napakabuti talaga ng kanyang ina. Pagkatapos nilang mag-usap ay pumasok na sila sa loob. Nakaramdam ng hiya si Sanya dahil sa kanyang inasal kanina. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Paghingi ng paumanhin ni Sanya sa pamilyang Falcon. Nakayo ko ito dahil sa labis na hiya. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Sanya. Wala kang kasalanan. Tumayo ang matanda at lumapit sa kanya. Yuan Chen, humingi ka ng paumanhin sa inasal mo kanina. Wala sa ating pamilyang ganyang ugali. Sabi nito sa kanyang apo. I'm sorry for what I said. Napipilitan itong sabi. Hindi pa rin ito sang-ayon sa kasal lalo't may nobya na ito. Ano na lang ang kanyang ipapaliwanag dito kapag siya ay nagpakasal? Nais niyang makiusap sa kanyang lolo tungkol dito. Gina, dalhin mong ating bisita sa guest room upang makapagpahinga. Sabi nito sa isa sa mga katulong. Nang makitang nakaalis ng mag-ina, pinaliwanag ni Don Chow kung bakit nais nitong ipakasal si Yuan at Sanya. Sinabi niya sa kanyang pamilya na malaki ang utang na loob niya sa kaibigan nito na lolo ni Sanya. Isa ito sa mga tumulong sa kanya noong naghihirap siya. Matagal niya na itong pinahahanap hanggang sa matagpuan na lamang niya ang anak nito na nakakoma sa ospital. Lo, baka naman pwede nating bigyan sila ng malaking pera. At tayo pa rin ang bahala sa pagpapagamot. Hindi ko na kailangang pakasalan ng babaeng yan. Alam mo naman na may girlfriend ako. Saad ni Yuan. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naintindihan ang nais ko, Yuan Chen. Hindi mo matatamasa ang yaman natin ngayon kung hindi dahil sa kaibigan kong si Lolo ni Sanya. Nangako kami sa isa't isa na kapag may anak na kami, ay ipapakasal namin to. Kaya lang parehong lalaki ang naging anak namin. Nang malaman ko na may apo na itong babae, ay labis ako natuwa dahil sa wakas ay mag-iisa na rin ang pamilya namin. Paliwanag ng kanyang lolo na hindi niya maunawaan. Tumayo ang matanda. Yuan Chen, hiwalayan mong girlfriend mo at magpapakasal ka kay Sanya sa ayaw at sa gusto mo. Kung mahal mo tong pamilya natin, gagawin mo yung sinasabi ko. Sabi nito bago tuluyang umakyat sa itaas. Naiwan si Yuan at ang kanyang mga magulang. Napasabunot nilang ito sa kanyang buhok dahil sa problemang hinaharap. Isang araw nang lumipas simula noong nalaman nila ang kasalan na gustong mangyari ni Don Chow. Nasa mansyon pa rin si Sanya dahil yun ang kagustuhan ni Don Chow habang ang kanyang ina ay bumalik na sa ospital upang mabantayan ang kanyang ama. Halos hindi makakilo si Sanya sa mansyon dahil nahihiya ito. Naramdaman niya rin kasi na parang hindi siya gusto ng pamilyang Falcon. Tanging si Don Chow lang ang may nais sa kanya. Sanya, kumain ka ng marami para naman magkalaman ka. Nangiting sabi ni Don Chow sa kanya. Nahihiya talaga si Sanya. Hindi niya alam kung anong dapat ikilos sa harap ng pamilyang Falcon. Gusto kong makausap kayo ni Yuan pagkatapos kumain. Kailangan nating pagplanuhan ng kasal niyo. Dagdag nito kaya napatigil sa pagkain si Sanya at napatingin kay Yuan. Nakaramdam naman ng takot si Sanya dahil sa mga matutulis na tingin nito at hindi maipaliwanag na aura. Kaya napayuko na lang si Sanya. Pagkatapos nilang kumain ay tumulong siyang magligpit pero pinigilan siya ni Don Chow dahil may katulong naman daw na gagawa nun. Tinawag ni Don Chow sina Sanya at Yuan Chen at pinaakyat sa itaas upang pumunta sa kanyang office. Pagpasok nila sa office ay nakaramdam ng panunuyo ng lamunan si Sanya dahil sa labis na kaba. Hindi maiwasan ni Sanya na manlamig ang mga kamay nito. Umupo muna kayo, sabi ni Don Chow sa dalawa. Alam niyo naman siguro kung anong pag-uusapan natin ngayon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nais kong makasal kayo sa madaling panahon. Diretsong sabi ni Don Chow. Napayuko na lang si Sanya. Hindi niya alam ang sasabihin habang si Yuan Chen ay naikuyom ang kamay sa labis na galit. Wala siyang magawa kung hindi sundin ang utos ng kanyang lolo. Kailangan niya magpakasal upang makuha ang yaman. May naisip na rin siyang paraan para dito. Kailangan niya lang pakasalan ito at kapag nasiguradong nakuha na niya ang yaman ay hihiwalayan niya na ito.
Sisiguraduhin niya na hindi magiging masaya si Sanya bilang asawa niya. Kahit next month ay pwede na kaming magpakasal. Naisip ko na mas mabuting sa ibang bansa ito ganapin, doon sa California, upang makadalo ang iba nating kamag-anak. Opinyon ni Yuan Chen na labis namang kinatuwa ni Don Chow. Alam talaga niyang hindi siya bibiguin ng kanyang apo. Lingid sa kanyang kaalaman ay isa ito sa mga plano ni Yuan Chen. Mahirapan siyang hiwalayan si Sanya kapag sa Pilipinas sila magpakasal. Sa California, hindi na siya mahirapan dahil legal ang divorce doon. Sang-ayon ka ba dito, Sanya? Tanong nito kay napatingin si Sanya agad kay Don Chow. Kahit ano po yung gusto niyo, papayag po ako. Lakas loob na sabi ni Sanya. Hindi niya alam talaga kung bakit sa tuwing nararamdaman niya ang presensya ni Yuan Chen ay kinakabahan siya ng sobra. Hindi niya alam na kung anong kanyang sasabihin. Pagkatapos nilang pag-usapan lahat ay lumabas na sila at iwan si Don Chow sa loob. Agad naman nagtungo si Sanya sa hardin. Ito ang kanyang paboritong tambayan sa mansyon dahil sa sariwang hangin at nagagandahang bulaklak. Nagpa siya rin siyang tawagan ng ina upang kamustahin ang kalagayan ng ama. Namiss niya na rin ang kanyang ina. Hindi siya sanay na magkahiwalay sila. Nang sagutin ng ina ang tawag nito ay kinamusta niyang ama at sinabi rin ito sa kanyang ina ang napag-usapan nila kanina. May ilan pa silang pinag-usapan bago nito binaba. Paglingon niya ay nagulat siya sa nakita kaya bigla niya nalang nabitawan ng kanyang cellphone. Dali-dali naman niya itong pinulot at nanlumo nang makitang may kaunti itong basag. Nagpa siya siyang umalis at bumalik sa kanyang silid dahil hindi siya komportable sa presensya ni Yuan Chen. Huwag kang labis matuwa dahil ikakasal na tayo kasi sisiguraduhin ko na wala kang makukuhang pera sa pamilya ko. Narinig niya sabi ni Yuan Chen nang makalagpas na siya dito. Gusto niyang sigawan ito at sabihin hindi siya interesado sa pera nila. Nais niya lang na mapagamot ang ama, pero pinigilan sa niya ang sarili at nagpatuloy sa paglalakad. Titiisin na lang niya ang masasakit na salita para sa kanyang ama. Kinabukasan ay nagpaalam si Sanya kay Don Chow na aalis muna ito. Balak niyang dalawin ng ama at ina dahil sa namimiss na niya ito. Balak pa sanang ipahatid siya ni Don Chow kay Yuan Chen pero tinanggihan niya agad ito. Kung maaari ay iiwasan niya ito upang hindi na masaktan sa mga masasakit na salita nito. Pagdating niya sa ospital ay nagtungo siya sa room ng kanyang ama. Isa itong private room na pinili ni Don Chow. Malawak ang kwarto na ito. May higaan din ito para sa magbabantay ng pasyente at mayroon din itong telebisyon. Nakita ni Sanyang ama na maraming tubong nakakabit at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising. Nilapitan ng ina na mahimbing na natutulog sa kabilang bed. Nagising ito nang maramdaman ang presensya niya. Napadalaw ka. Kamusta ka na? Pasensya na hindi kita napupuntahan doon dahil naging abala ako dito. Paliwanag nito. Bumangon ito sa kama at nilapitan ng anak. Hinawakan ng muka at tinitigan. Kung may problema ka man, huwag kang magdalawang isip na tawagan o sabihan ako. Lagi akong nasa tabi mo. Inaapi ka ba doon? Tiningnan nito si Sanya sa mga mata dahil kilala nitong anak. Umiling lang si Sanya at ngumiti sa ina upang hindi na mag-alala. Ayaw na nitong dagdagan pang iniisip nito. Mabuti nang hindi niya alam, kaya naman tiisin ang ugali ng mapapangasawa. Anak, pasensya ka na. Kailangan mo pang magpakasal sa taong hindi mo naman mahal. Naiyak na sabi ng kanyang ina, pilit na nilalabanan na tumulo ang luha nito. Hinawakan ni Sanya ang kamay ng ina. Lahat kaya kong gawin para sa inyo ni tatay. Kayo ang buhay ko, Nay, kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Ngumiti si Sanya upang mapanatag na ang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nanatili pa ng ilang oras si Sanya sa ospital upang samahan ang ina. Nang malapit na magdilim ay nagpaalam na si Sanya sa ina, nangako naman itong bibisita ulit sa ama. Bago umuwi ay pumunta muna sa mall saglit si Sanya, may kailangan kasi siyang bilhin. Papasok na sana siya sa mall nang may biglang nabanggat nagulat ito sa kanyang nakita. Bulag ka ba? Mataray na sabi ng babae habang nakataas ang kilay, pero hindi ito pinansin ni Sanya. Nasa kasama siya nito nakatuon. Gosh! Bingi ka rin! Dagdag ng babae at tinulak siya nito kaya natauhan ito. Mabuti na lang talaga't hindi siya natumba. Sorry, paghingi nito ng paumanhin. Babe, hayaan mo na, umalis na tayo, sabi ni Yuan Chen sa nobya. Hindi niya inaasahan na makita ang fiancé. Pero babe, nagdadabog na sabi ng babae. Nanghingi na siya ng sorry kaya umalis na tayo. Pamimilit nito sa nobya. Takot si Yuan na baka ano pang malaman nito. Hindi pa naman niya sinabi ang tungkol sa arranged marriage. Salamat Yuan Chen, sabi ni Sanya at nilagpasan na sila. Wait, do you know my boyfriend?
Napatigil naman si Sanya sa sinabi ng babae. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Anak ng maid namin, babe. Agad na sabi ni Yuan Chen at tiningnan ng masama si Sanya. Hindi nangintay ni Sanya kung anong sasabihin ng babae. Umalis na ito agad. Binili na niyang kailangan at agad na umuwi. Baka kasi magkita pa sila ulit ni Yuan Chen. Hindi pa rin maalis sa isip ni Sanya ang nangyari kanina. Lalo't alam niya na itong girlfriend ng binata. Sinabi na ba nito sa nobya na ikakasal na ito? Pero sa nakakita niya kanina ay parang walang alam ang babae. Napaisip si Sanya na tama bang kanyang gagawin na magpakasal sa taong may ibang minamahal. Ayaw niya makasira ng relasyon, pero paano ang kanyang ama kapag hindi siya nagpakasal? Gulong-gulo ang isipan ni Sanya. Hindi niya alam kung anong dapat gawin. Congratulations, Yuan! Sabi ng mga pinsan ni Yuan, katatapos lang kasi ang kasal nito. Ilan sa mga pamilya niya sa California ay pumunta sa kasal nito. Thank you, bro. Ngumiti ito sa kanyang pinsan. Nagkaroon lang ng kaunting salo-salo dahil yun ang gusto ni Sanya at Yuan. Ayaw nila ng bonggang kasal. Salamat, apo. Masaya ako dahil tinupad mong nais ko. Niyakap ni Don Chow ang kanyang apo dahil sa labis na tuwa ng kanyang naramdaman. Welcome to our family, Sanya. Sa wakas, isa ka ng Falcon. Tuwang-tuwang sabi nito kay Sanya. Hindi din ito mapigilan na yakapin ng dalaga dahil sa labis na tuwa. Sayang at hindi ito nasaksihan ng aking matalik na kaibigan. Pero alam kong masaya to. May bahid ng lungkot sa boses nito. Lo, puntahan ko muna si Mami. Paalam ni Yuan sa kanyang lolo't lumapit sa ina. Nagpaiwan na lang si Sanya kasama si Don Chow dahil wala naman itong mga kakilala sa mga dumalo sa kasal nila. Nahihiya pa rin ito lalo't alam niyang napipilitan lang si Yuan na pakasalan siya. Ilang oras pang lumipas ay nagpaalam na si Yuan sa kanyang pamilya dahil pupunta na ito sa hotel kung saan pansamantalang tuluyan ng bagong mag-asawa. Bago sila umalis ay pinaalalahanan ni Don Chow ang apo na alagaan nito si Sanya. Habang pupunta sa hotel ay tahimik lang ito. Walang naglakas loob na nagsalita. Pagkarating sa hotel, naunang lumabas si Yuan sa sasakyan at kinuha ang mga gamit nito. Nagmamadali namang sumunod si Sanya dito habang dala rin ang kanyang gamit. Nahihirapan siyang sumunod dito dahil mabigat ang kanyang gamit at nakasuot pa ito ng heels. Hindi nito alam kung paano habulin si Yuan sa paglalakad dahil sa sobrang bilis. Pagpasok ng elevator, doon lang nakahinga si Sanya. Ramdam na niyang sakit ng kanyang paa. Dahil sa suot na heels, hinihingal din siya sa kakahabol sa asawa. Tulad ng kanina ay nauna naman lumabas si Yuan sa elevator at nakasunod lang si Sanya. Pagkarating dito sa kanilang room ay agad itong binuksan ni Yuan. Nagtungo agad ito sa kama at doon hinubad ang suot na tuxedo. Binuksan din ito ang 3 botones sa kanyang long sleeves at nahiga sa kama. Habang si Sanya ay tinanggal ang kanyang heels. Doon niya nakita ang pamumulan ng kanyang paa. Napabuntong hininga na lang ito sa kasumandal sa couch. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ngayon. Wala siyang kaalam-alam kung paano kausapin si Yuan dahil alam nito na galit ito sa kanya. Naghanap siya ng damit sa kanyang bag upang makapagpalit dahil nainitan na siya sa kanyang suot. Pumasok ito sa banyo at doon nagpalit ng sinuot. Napili niya suotin ng white loose shirt at pajama. Paglabas na sa banyo napatingin si Yuan dito at agad namang umiwas. Diyan ka matulog, wala akong balak na makatabi ka. Walang emosyong sabi ni Yuan. Tumango lang si Sanya dito at umupo sa couch. Hindi naman siya mahirapang makatulog dahil sanay na siya sa ospital na maliit ang kanyang hinihigaan. Minsan, natutulog pa itong nakaupo lang. Napatingin si Sanya kay Yuan na nasa laptop ang mga paningin. Umiwas ang tingin siya dito sa takot na mahuli at nagpa siyang matulog na lang. Giniginaw pa siya dahil sa lakas ng aircon. Nahiya naman siyang lumapit sa kama para kumuha ng kumot. Kaya tinis niya ito hanggang sa dalawin na siya ng antok. Nagising na lang siya nang marinig niya ang boses ni Yuan na parang may kausap ito sa cellphone. Pinikit lang niyang kanyang mata at nakinig sa usapan. Sorry babe, kailangan ko kasi samahan si Lolo dito. Babalik din naman ako, kaya huwag mo na ako mamiss. Narinig ni Sanyang sabi ni Yuan sa kausap nito. Iba ang tono ng boses nito sa kausap nito. Malambing, hindi tulad sa kanya na may halong pagsigaw. Naisip ni Sanya ni itong babaeng nakatagpo niya sa mall na kasama ng asawa. Okay, ibababa ko na to. May kailangan pa kasi akong tapusin. Mag-ingat ka dyan, I love you. Sabi nito at binaba ng tawag. Hindi na makabalik sa pagtulog si Sanya dahil sa kanyang narinig. Naisip niya na hindi pa hiwalay si Yuan at ang nobya nito. Paano na lang kung malaman itong tungkol sa kanilang kasal? Mas lalong gugulo ang buhay niya. Madadagdagan na naman ang galit sa kanya. Hanggang maging umaga ay hindi na nakatulog si Sanya kaya maaga na lang ito naligo at pumunta sa terrace upang tingnan ang pagsikat ng araw habang yakap-yakap ang sarili dahil sa malamig na simoy ng hangin.
Ito ang unang araw ng pagiging Mrs. Falcon niya. Hindi nito alam kung anong mangyayari sa kanya. Hindi nga nito kayang kausapin o lapitan man lang ang asawa. Wala siyang kaalam-alam kung paano ito pakikitunguhan. Napalingon si Sanya nang may maramdamang may tao sa kanyang likuran. Mag-impake ka na, uuwi na tayo. Sabi ni Yuan na kinagulat ni Sanya. Buong akala niya na sa susunod na linggo pa sila babalik sa Pilipinas. Bakit nakatunganga ka dyan? Mag-impake ka na, huwag mo sayangin ang oras ko. Inis na sabi nito, kaya dali-daling pumasok si Sanya at inayos ang kanyang mga gamit. Tamang-tama naman na matapos siya ay lumabas na si Yuan galing sa banyo. Bagong ligo ito. Pagkatapos nilang mag-ayos ay nagtungo na ito sa airport. Kinausap pa ni Yuan ang lolo nito sa cellphone at sinabing uuwi na sila. Nagulat si Sanya na ibigay ni Yuan ang kanyang cellphone. Grandpa want to talk to you. Kinuha naman ni Sanya ang cellphone nito. Hello? Sabi ni Sanya dito. Gusto mo bang bumalik na sa Pilipinas talaga? Nagulat naman si Sanya sa tanong na matanda. Kaya napatingin siya kay Yuan. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Opo, hindi kasi ako sanay dito. Pagsisinungaling niya, wala siyang maisip na idadahilan dito. Takot din itong sabihin ng totoo. Okay, kung yan ang desisyon mo, tawagan mo ko kapag may problema ka. Opo, maikling sagot ito't binalik na kay Yuan. Nag-usap pa si Yuan at kanyang lolo ng ilang sandali hanggang sa pinatay na niya ito dahil tinawag na sila. Kailangan na nila sumakay sa plane. Ilang oras din ang kanilang flight bago sila makabalik sa Pilipinas. Buong biyahe nakatulog si Sanya. Nang dumating na sila ay lumabas na sila sa plane. Kinuha nilang kanilang gamit. May tinawagan si Yuan sa cellphone. Habang palabas sila sa airport, may lumapit agad sa kanila na isang matandang lalaki. Ako na dito ma'am, sabi ng matandang lalaki. Kaya binigay ni Sanya ang gamit. Kinuha din ito ang gamit ni Yuan. Naunang naglakad si Yuan kaya sinundan ito agad ni Sanya. Huminto ito sa may isang red Mercedes-Benz. Pumasok ito agad sa kotse. Kaya naiwan si Sanya sa may labas. Pumasok na kayo ma'am, sabi ng lalaki habang pinapapasok ang kanilang gamit. Sinunod naman ito ni Sanya. Sa bahay ko, Manong Karding, sabi ni Yuan sa matandang lalaki nang makapasok ito sa sasakyan. Okay sir, sagot nito at pinandar ng sasakyan. Nakatingin lang si Sanya sa may bintana. Tinitingnan ng bawat kanto ng kanilang nadadaanan. Nang huminto ng sasakyan ay nakita ni Sanya ang lumbas ang asawa kaya sumunod ito kaagad. Napatingin siya sa paligid. Hindi siya pamilyar dito. Napatingin siya agad sa bahay na kanyang harapan. Napakalaki nito. Nakita niyang pumasok si Yuan kaya sinundan niya ito agad. Para siyang buntot ng asawa. Natatakot naman siyang magtanong dito. Pinaalis ko lahat ng kasambahay dito. Kaya alam mo nang gagawin mo. Ani Yuan at huminto ito sa paglalakad sa humarap kay Sanya. Nakuha mo bang ibig kong sabihin? Ha? Naguguluhang sabi nito. Hindi nito makuha kung anong ibig niya sabihin. Wala na akong kasambahay dito sa bahay kaya ikaw nang gagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Kabayaran na rin sa pera ang gagastusin ko para sa ama mo. Walang ganang sabi nito. Nagulat naman si Sanya sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na itong gagawin ni Yuan sa kanya. Huwag kang magsaya dahil kinasal na tayo. Kasi sisiguraduhin kung wala kang makukuha kahit isang kusing sa pera ng pamilya ko. Dagdag nito sa katinalikuran ito tumakyat sa itaas. Huminto ito tiningnan si Sanya. By the way, you can choose your room. Wala akong balak na magsama tayo sa isang kwarto. Sabi nito tuluyan na umakyat. Ma'am, saan ko ilalagay ang gamit mo? Napalingon naman si Sanya na marinig ang boses ni Mang Karding. Ako nang bahala dito, Mang Karding. Nakangiting sabi nito at kinuha ang gamit. Pinigilan pa sana siya ni Mang Karding. Dahil mabigat ito pero nakiusap si Sanya na hayaan siya. Kaya walang nagawa ang matanda. Hindi na namili si Sanya ng kwarto. Kung anong unang nabuksan niya ay doon na siya tuluyang pumasok. Malaki rin naman ang kwarto. Malinis at magandang interior design nito. Umupo si Sanya sa kama at doon inisip ang sinabi ni Yuan sa kanya kanina. Hindi naman siya aangal sa gusto nito dahil ayaw naman itong magkaroon ng utang na loob kaya pagtrabahuhan niya ang pera sa kanyang ama. Hindi rin naman pera ng mga Falcon ang habol niya. Kaya mo to Sanya, pampalakas loob niya sa kanyang sarili. Tumayo ito't binuksan ang bag upang magpalit ng damit. Pagkatapos magpalit ay nahiga ito sa kama dahil pagod ito sa biyahe. Pero napatayo ito agad nang marinig ang malakas na katok ng pinto. Lumapit siya sa may pintuan at binuksan ito kaagad. Nakita niya agad ang nakakunot na noo ni Yuan at iritang pagmumukha nito. Magluto ka, nagugutom ako. Agad na utos nito at umalis agad. Hindi man lang hinintay na makasagot si Sanya. Napabuntong hininga na lang si Sanya at bumaba ito upang sundin ang utos ni Yuan. Nagpunta ito sa may kusina at naghanap ng pwedeng lutuin niya. Nagsimula siya agad sa pagluluto. Ilang minutong lumipas ay natapos na rin siya. Kaya nagtanong siya kay Mang Karding kung saan ang kwarto ni Yuan.
Pumunta siya doon at kumatok sa may pintuan. Ano? Singhal ni Yuan nang buksan ng pinto. Nakaluto na ako, nautal na sabi nito. Wala na akong gana, itapon mo na lang. Nagulat si Sanya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang kadali sabihin nito na itapon ang niluluto niya. Pagkatapos siya nitong abalahin sa kanyang pagpapahinga at napaso pa siya sa pagmamadali sa pagluto. Napatalon si Sanya dahil sa malakas na tunog ng pintuan. Napabuntong hininga na lang si Sanya at bumalik sa kusina upang kainin ang kanyang niluto. Tinawag din niya si Mang Karding upang pakainin. Ayaw niya na masayang ang pagkain, alam nitong maraming taong nagugutom at walang makain. Pagkatapos niyang kumain ng hinugasan na niya mga gamit sa umakyat sa itaas. Agad siyang nakatulog dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga siyang gumising upang magluto ng breakfast. Saka naglinis na rin siya sa buong bahay. Pawis na pawis siya nang makita ni Yuan. Umalis ka sa harapan ko. You ruined my day. Tingnan mo nga yung itsura mo. Turo nito kay Sanya sa kanilampasan nito. Hindi ka ba kakain? Nakapagluto na ako. Sabi ni Sanya sa asawa. Wala akong pake kung nagluto ka. Iritang sabi nito tuluyan na umalis. Napaupo na lang si Sanya sa may hagdan at napabuntong hininga sa tuwing naalalang trato ni Yuan sa kanya. Hindi naman niya masisisi ang binata sapagkat galit ito sa mga nangyari. Titiisin na lang ni Sanya ang ugali nito hanggang sa lubusan ng gumaling ang ama. Umakyat na ito sa kanyang kwarto at pinunasan ng kanyang pawis. Nagpahinga muna ito saglit. Napagpasya nitong linisin ang pool at garden. Buong araw ay paglilinis na ang ginawa ni Sanya. Nang malapit ng gabi, nagmamadali itong magluto at baka uwi na si Yuan. Pero lumipas ang ilang oras hanggang mag-alas 10 ng gabi hindi pa rin ito umuwi. Niligpit na lang ni Sanya ang pagkain at kapag umuwi ang asawa ay iinitin na lang niya ito. Nanood muna ng movie si Sanya sa may sala nang biglang marinig ang malakas na hampas ng pintuan. Nagulat siya sa kanyang nakita. Lasing na lasing si Yuan. Mabilis niya itong nilapitan upang alalayan pero mabilis siya nitong tinulak. Pero nintindi ito ni Sanya at nilapitan ulit. I don't need your help. Lumayo ka nga sa akin. Sigaw ni Yuan dito sabay tulak na malakas. Nahampas si Sanya sa may gilid ng upuan. Napapikit siya sa sobrang sakit. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang luha. Yan ang napapala sa mga matitigas ng ulo. Sambit ni Yuan at lumakad ng pagiwang-gewang. Tumayo si Sanya upang hawakan ang baraso nito na kumikirot pa rin sa sakit. Kumain ka na muna, iinitin ko lang ang pagkain mo. Uwi ka ni Sanya sa asawa, pero malakas na itong humalakak. Acting like a concerned wife? Shit, hindi ko yan kailangan. Napatalon si Sanya nang biglang tinapon ni Yuan ang vase na malapit sa kanya. Napayuko na lang si Sanya, nanginginig ang kanyang kamay. Kung inaakala mo na tatanggapin kita bilang asawa, nagkakamali ka. Kahit kailan hindi ko gugustuhin na isang katulad mo lang ang magiging asawa ko. Sa papel lang tayo kasal pero ang tingin ko sa'yo ay hindi magbabago. Isa kang babae na mukhang pera, desperada at manggagamit. Galit na sabi nito at umakyat ito sa itaas kahit nahirapan dahil sa kalasingan. Napaupo na lang si Sanya sa sahig dahil sa nangyari. Hindi na niya mapigilan na umiyak. Gusto niya ipagtanggol ang sarili dahil hindi siya ganoon. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maayos. Pinunasan ni Sanya ang kanyang luha at tumayo ito. Nilinis itong nabasag na vase. Nang makabalik na siya sa kanyang kwarto, napatingin siya sa kanyang kamay na may maliit na hiwa dahil sa paglilinis na sa nabasag na vase kanina. Hanggang kailan ako magtitiis? Panginoon, bigyan niyo po ko ng lakas ng loob. Umiiyak na sabi ni Sanya sabay yakap sa kanyang unan. Ano nangyari dito? Sigaw na sabi ni Yuan sa asawa. Kasi, pasensya na, hindi ko talaga sinasadya. Nanginginig na sagot ni Sanya sa asawa. Sa isang buwan na kasama niya ito, kilala na niya ang asawa kung paano ito magalit. Kaya hindi mapigilan ni Sanya na makaramdam ng takot. Hindi sinasadya! Hinawakan ni Yuan ang braso ni Sanya ng mahigpit. Baka sa mga mata nito ang galit. Yuan, nasasaktan ako! Naiiyak na sabi nito sa asawa. Masasaktan ka talaga dahil sa katangahan mo. Simpleng bagay na lang hindi mo pa magawa. Galit na wika nito at mas sinigpitan pang pagkakahawak. Kaya tiniis na lang ni Sanya ang sakit na nararamdaman. Sorry, mahinang sabi nito at hindi na mapigilan ang pagtulo ng mga luha nito. Hindi mo ako madadaan sa mga luha mo. Buwisit na buhay to. Tinapon ni Yuan ang damit sa pagmumukha ni Sanya sa kabinitawan ito at iniwan ang asawa. Napaupo na lang si Sanya sa may sahig at umiyak dahil sa nangyari. Napahawak siya sa damit na tinapon ng asawa. Hindi kasi niya sinasadya na masunog ito habang pinaplantya. Isang buwan na rin tinitiis ni Sanya ang ugali ng asawa.
Minsan nasasaktan siya nito kapag labis itong magalit o kapag lasing ito. Kung hindi naman sinasaktan, laging sinusumbat nito ang mga nagastos sa pagpapagamot sa kanyang ama. Naging mabait lang ang asawa kapag dinadalaw sila ni Chow. Sweet ito sa kanya basta nandun ang kanyang lolo, pero bumabalik naman ito sa totoong ugali kapag umalis ng matanda. Pinunasan ni Sanya luha sa muka at tumayo ito. Itatapon na lang niya ang damit dahil tsak siyang hindi na ito gagamitin ng asawa. Pumasok siya sa kanyang kwarto at tiningnan ang braso nito na namumula dahil sa ginawa ni Yuan kanina. Pabuntong hininga na lang ito. Hindi pa tuluyang gumaling ang pasa niya sa isang braso niya at mukhang nadagdagan na naman ito. Sa tuwing dumadalaw siya sa kanyang ina ay nagsusuot siya ng jacket upang hindi makita ang mga pasa nito. Ayaw niya mag-alala ang ina, lalo't inaalala pa rin ito ang ama. Napatayo si Sanya nang marinig ang malakas na tunog na parang may nababasag. Mabilis siyang bumaba at doon nakita ang asawa na binabasag ang ilang gamit nito sa kusina. "Yuan!" Mahinang sambit nito. Napatigil si Yuan sa ginawa at napatingin ito kay Sanya. Napatras si Sanya nang makita ang mga mata nito. Natatakot ito. "Ano pagkain ba tong niluto mo? Ito bang ipapakain mo sa akin?" Sigaw nito sa asawa at tinapon ang niluto ni Sanya. Nasaktan si Sanya na makita ang mga pagkain na nagkalat sa sahig. Pinaghirapan din niya itong lutuin. "Sinabi ko na sa'yo na hindi ako kumakain ng ganyang pagkain. Ilang beses na kita sinabihan." "Sorry, nakalimutan ko kasi. Wala na ako maluto kasi ubos ng stock." Paliwanag nito sa asawa. "Kasalanan ko pa kung naubos ang stock dito sa bahay? Trabaho ko ba yan? Ilan lang ginagawa mo dito, hindi mo pa magawa ng maayos?" Tinapon naman itong nahawakan at umakyat ito sa itaas. "Ma'am, ano nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Mang Karding nang pumasok ito at nakita kung gaano kagulo ito. Nagkalat ang mga nabasag at pagkain na natapon. "Wala ito, Mang Karding." Ngumiti si Sanya sa matanda at kumuha ito ng panglinis sa kalat. "Ako na nito, ma'am. Baka mapano pa kayo?" Nag-aalala na sabi nito. "Huwag na kayong mag-alala. Kaya ko na po ito, Mang Karding." "Puntahan niyo na lang si Yuan, baka hinahanap na kayo. Mainit pa naman ang ulo nun." Tiningnan pa ito ng matanda at ngumiti ulit si Sanya upang hindi na ito mag-alala. Nagpaalam ng matanda at pinuntahan na si Yuan. Nilinis din Sanya ang mga binasag ng asawa. Napabuntong hininga na lang si Sanya habang nililinis ang kalat. Kailangan tuloy niyang mamili ng mga panibagong gamit upang mapalitan ang mga nabasag. Napalingon naman si Sanya nang marinig ang mga yapak na may pababa. Nakita niya ang asawa habang kausap ang driver nito. Napatingin ito sa kanya pero agad namang inalis ang tingin nito at tuluyang nang lumabas ng bahay si Yuan. Matapos linisin ang kalat ay sinunod nito ang buong bahay. Pawis na pawis si Sanya nang matapos niya lahat ng gawain sa bahay. Nagpahinga muna ito saglit. Nang makapagpahinga ay pumunta na ito sa kanyang kwarto upang maligo't magbihis. Kailangan niyang pumunta sa grocery store upang bumili ng mga kailangan sa bahay. Kailangan niya ding mamili ng panibagong gamit kaya dadaan na lang ito. Nagsuot lang ito ng black leggings at loose white shirt. Itinali muna niya ang kanyang buhok saka kinuha ang wallet. Pagbaba niya ay nakasalubong niya si Mang Karding. "Saan kayo pupunta, ma'am?" Tanong nito kay Sanya. "Sa grocery store lang tapos dadaan na rin ako upang bumili ng panibagong gamit na nabasag kanina." Paliwanag niya dito. "Sasamahan ko na kayo, ma'am." "Talaga? Salamat, Mang Karding." Masayang wika nito. Mas mapapadali kung may masasakyan ito tumulong sa pagbubuhat. Nauna na maglakad si Mang Karding papunta sa sasakyan. Nakasunod lang si Sanya dito. Tahimik sila buong biyahe. Pagdating nila sa grocery store ay si Sanya na ang pumasok. Maghihintay na lang sa loob ng sasakyan si Mang Karding. Tiningnan ni Sanya ang kanyang listahan na dapat bilhin. Habang tulak-tulak niya ang cart at nagbabasa sa mga nakasulat sa maliit na piraso na papel, ay may biglang tumawag sa kanya. Paglingon niya ay nagulat ito sa kanya nakita. "Marco?" Mahinang sambit nito nang makilala ang tumawag sa kanya. Kaklase niya ito at malapit na kaibigan sa kanya. Hindi niya mapigilan na bigla itong yakapin kaya natawa na lang si Marco. "Kamusta ka na, Sanya? Bakit hindi ka na pumapasok?" Nag-aalala na tanong nito. "Mahabang kwento. Sobrang haba kaya hindi sapat ang isang araw upang sabihin ko sa'yo." Nakangiting sagot nito saka humiwalay sa pagkakayakap. "Pwede mo naman paikliin." Inagaw nito ang cart at ito na ang nagtutulak.
Ano ba yung ginagawa mo? Nataranta na sabi nito at aagawin na sana ang cart pero iniwas ito ni Marco. Wala naman akong gagawin ngayong araw na ito kaya handa ako makinig sa kwento mo. Isa pa, hinahanap ka ng ibang professor natin. Napabuntong hininga na lang si Sanya. Kilala niyang kaibigan at makulit talaga ito. O sige na nga, sasabihin ko na. Natuwa naman si Marco sa kanyang narinig. Alam mo naman siguro nangyari sa ama ko. Malungkot na panimula nito. Napatingin naman si Marco kay Sanya at nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. Simula nang mangyaring sa aking amay nabaon na kami sa utang. Naibenta na ni nanay ang lahat ng ari-arian namin para lang sa mga gamot ni tatay. Kaya kailangan kong tumigil sa pag-aaral. Pero Sanya, may mga scholarship naman sa school natin. Lalo't matalino ka pa. Kaya sigurado ako na pwede ka. Sabi nito't kinuha ang mga kailangan ni Sanya. Kinuha rin kasi niya ang listahan kaya ito nang kumukuha habang nakasunod lang si Sanya. Mahirap pa rin Marco. Sana ko kukuha ng allowance ko. Pera para sa plates ko. Saka kailangan din ako ni nanay. Lalo't wala na siyang ibang maasahan kung hindi ako lang. Pera para sa plates ko. Saka kailangan din ako ni nanay. Lalo't wala na siyang ibang maasahan kung hindi ako lang. Malungkot na sabi nito. Naku Sanya, pwede ka namang humingi ng tulong sa akin. Handa naman kitang pahiramin. Napangiti na lang si Sanya sa kanyang narinig. Sobrang bait talaga ng kanyang kaibigan. Pero ayaw namang abusuhin ito ni Sanya. Nakakahiya naman sa'yo. Huwag ka mag-alala dahil babalik ako kapag nakakaluwag na kami. Tinulungan niya itong kunin ng mga kailangan at nilagay sa cart. Huwag kang mahiya sa akin Sanya. Magtatampo ako sa'yo niyan. Sumimangot ito kaya napalakas ang tawa ni Sanya. Napatakip ito nang mapansin na nakatingin ng ibang tao sa kanya. Itigil mo na yan, hindi bagay sa'yo. Natatawang sabi pa rin ni Sanya. Natawa na lang si Marco at niyaya si Sanya na kumain muna. Pagkatapos, pumayag naman si Sanya dahil matagal niyang hindi nakasama ang kaibigan. Binayaran ni Sanya ang mga pinamili at pumunta pa ito sa katabi na store upang bumili sa mga nabasag ni Yuan. Nagtaka naman si Marco sa kanyang pinamili kaya nginitian niya na lang ito. Pinauna ni Sanya ng uwi si Mang Carding dahil kakain pa sila ni Marco at sumakay si Sanya sa sasakyan ng kaibigan. Habang papunta sa restaurant ay nagkwentuhan lang sila. Nabanggit din ni Marco na miss ng ilang kaibigan sila ni Sanya. Na-miss ng ilang kaibigan nila si Sanya. Nag-alala na rin ito sa kalagayan nito. Alam mo, miss ko na rin sila. Kaya lang wala pa talaga akong oras na makapagkita sa kanila. May himig na lungkot sa boses nito. Naku, naintindihan naman ng mga kaibigan natin. Huwag mo nang isipin yan. Nakangiting sabi nito at hininto na ang sasakyan. Pinagbuksan ni Marco ng sasakyan si Sanya at sabay silang pumasok sa restaurant. Sinalubong naman sila agad ng crew ng restaurant at inasikaso. May lumapit sa kanila na waiter upang ibigay sa kanila ang menu. Si Marco nang pina-order ni Sanya. Nang ma-serve ang kanilang order ay masaya silang kumakain. Nag-usap pa sila tungkol sa mga kaganapan ng kanilang barkada. Minsan magkita rin tayo kapag hindi ka busy. Para naman mabuo tayo, sambit nito sa kaibigan. Sige, tatawagan ko kayo kapag free ako. Pahingi na lang ng number mo. Nakangiting sabi nito sa kaibigan. Kinuha naman ni Marco ang kanyang cellphone at binigay kay Sanya upang kunin ang number. Nanghingi naman ng maliit na papel at humiram ng ballpen upang isulat ang number nito. Ito na, inabot ni Sanya ang cellphone kay Marco. Let's go. Iyaya ni Marco sa kaibigan matapos bayaran ng kanilang kinain. Habang palabas sa restaurant ay napatigil si Sanya nang makita kung sinong kapapasok pa lang sa restaurant para ito nakakita ng multo. Namutla ito nang biglang magkasalubong ang kanilang tingin. Napataas naman ang kilay ni Yuan nang makita ang asawa at napatingin ito sa kasama nito. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Marco sa kaibigan. Sanya, tawag nito. Sorry, may iniisip lang. Halika na. Kinakabahang sambit nito. Hinawakan ni Sanya ang kaibigan at mabilis itong naglakad palabas. Nakahinga lang ito ng maluwag nang malampasan ang asawa. Sigurado ka na okay ka lang? Namumutla ka. May sakit ka pa? Nag-aalala si Marco sa kaibigan. Okay lang ako. Busog lang siguro kaya medyo sabog ang utak ko. Nakangiting sabi nito sa kaibigan. Saan ba kita ihahatid? Tanong ni Marco. Sa mall na lang, may bibilhin pa kasi ako. Pagsisinungaling nito. Sumakay na sila sa sasakyan ni Marco at hinatid na siya sa mall. Nagpaalam na si Marco sa kanya. Bago ito umalis, sinabihan muna siya na huwag kalimutang tawagan.
Tumango lang si Sanya sabay kaway sa kaibigan. Nang makitang nakalayo na ang sasakyan ng kaibigan ay agad ito nagtungo sa sakayan ng jeep. Hindi sapat ang kanyang pera upang mag-taxi. Medyo madilim ng langit nang makauwi dahil sa sobrang traffic. At naglakad pa siya papunta sa bahay dahil wala namang pumasok na jeep. Tipakalong! Napatalon si Sanya nang makitang asawa nitong nakaupo at sobrang sama ng tingin nito. Napahawak si Sanya sa kanyang dibdib dahil sa labis na kaba. Tapos ka nang lumandi. Malamig na wika nito. Mali ang iniisip mo. Namili lang ako ng groceries tapos nakita ko yung kaibigan ko. I don't want to hear your explanation. Bago mo ba yung target? Mayaman din ba yun? Kung sa bagay, sa pananamit ng lalaki na yun, halatang mayaman. Sarkastikong sabi nito. Hindi naman ako ganung babae. Mahinang sambit ni Sanya. Gusto niya ipagtanggol ang sarili. Lumapit si Yuan sa kanyang kinaroroonan kaya napatras si Sanya. Talaga? Walang gana nitong sabi sabay hawak ng braso ni Sanya. Napapikit si Sanya na makaramdam ng sakit. Ipapaalala ko lang sa'yo. Kaya ka pumayag na pakasalan ako dahil sa pera. Dahil mukha kang pera. Nakikita ni Sanya sa mga mata ni Yuan na nagliliyab sa galit. Napatulo na lang ang luha ni Sanya dahil hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili sa pamamaliit nito. Nakakadiri ka? Mapait na sabi nito at binitawan si Sanya sa katinalikuran. Napahaguluhan na lang si Sanya. Tinatakpan ng kanyang bibig upang pigilan ang pag-iyak. Hindi ito ang buhay na kanyang pinapangarap pero wala siyang magawa para ito sa kanyang ama. Kaya niyang tiisin ang pananakit ng asawa upang gumaling lang ang ama. Parang walang buhay si Sanya na nagtungo sa kanyang kwarto. Napatingin siya sa kanyang sarili sa harap ng salamin. Ibang-iba ng kanyang nakita sa harap ng salamin. Hindi na ito ang Sanya na masiyahin at palaban. Parang ibang tao ng kanyang nakikita. Napatingin siya na tumunog ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng kama. Nakalimutan niya ito dalhin kanina. Lumapit siya dito upang tingnan kung sinong tumawag. Nakita niyang kanyang ina ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. Kanina pa kita tinatawagan. May problema ba? Sabi ng kanyang ina sa kabilang linya. Wala, Nay. Namili kasi ako ng grocery sa bahay tapos nakalimutan kong aking cellphone. Paliwanag nito sa kanyang ina. May problema po ba, Nay? Nakaramdam ng kaba si Sanya. Bihira lang tumawag ang kanyang ina. Wala, pero may sasabihin ako. Ang tatay mo. Bakit, Nay? Ano nangyari kay tatay? Hindi na may paliwanag ni Sanya ang kaba na nararamdaman. Gumalaw yung kamay niya. Sabi ng doktor malaki improvement raw ito. Tuwang-tuwang sabi ng kanyang ina. Napangiti naman si Sanya sa kanyang narinig. Huwag kayong mag-alala, Nay. Kapag hindi na ako busy, dadalawin ko kayo ni tatay. Pangako nito sa kanyang ina. Huwag mo kong alalahanin. Lagi namang nandito si Chow upang kamustahin at tingnan ang kalagayan ng tatay mo. Yang asawa mo na lang ang asikasuhin mo. Okay ka lang ba dyan? Tanong nito. Oo naman, Nay. Mabait naman si Yuan. Kahit medyo masungit, hindi naman ako sinasaktan. Pagsisinungaling nito sa ina. Ayaw na nitong ipaalam ang kanyang kalagayan, baka mag-alala pa ito. Kaya pa naman niyang tiisin ang lahat para sa kanyang ama. Mabuti naman, ibababa ko na to. Tatawag na lang ako ulit, paalam nito sa kanya. Okay, Nay, mag-ingat kayo. Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo. Ikaw rin, anak. Huling sabi nito bago pinatay ang tawag. Napaupo naman si Sanya sa kanyang kama. Masaya na rin ito sa kanyang narinig. Kahit papaano ay hindi nasayang ang kanyang pagtitiis. Abala si Sanya sa pagmap ng sahig nang biglang may pumasok. Napatingin sa isang napakagandang babae. Para itong sang beauty queen, lalo't sobrang tangkad nito. Pamilyar sa kanya ang babae. Nakita niya na ito noon sa mall. Hey, I'm asking you. Maarte ang boses nito. Napayuko naman si Sanya dahil sa labis na hiya. Napatulala pa siyang nakatingin dito kanina. Hindi ka ba marunong magsalita? Iritang wika nito. Ha? Ano po? Nautal na saad ni Sanya. Oh, marunong ka naman palang magsalita. Pero bingi lang? Duh! Tinaas nitong kilay at tiningnan si Sanya mula ulo hanggang paa. Stop saying po. Mas mukha ka pang ang old sa akin eh. Ew! Look at yourself kaya, kadiri. Almira. Sabay naman napatingin si Sanya at Almira kung saan ang galing ang boses. Nagliwanag naman agad ang mukha ng babae nang makita si Yuan. Tumakbo ito palapit sa kinaroroonan ni Yuan at mahigpit na niyakap ang lalaki. Nagulat naman si Sanya nang biglang halikan nito si Yuan. Hey, you're so weird. Mag-work ka na kaya? Stop looking on us.
Medyo nailang ito sa presensya ni Sanya. "Let's go to your room, babe. Ang weird ng katulong mo." Hinawakan itong kamay ni Yuan at hinila ito paakyat sa itaas. Nakatulala lang si Sanya at nakatingin pa rin ito sa may hagdanan kung saan nandoon ang asawa at babae kanina. Malakas na napabuntong hininga si Sanya at pinagpatuloy ang pagmap sa sahig. Hindi naman siya labis nasaktan sa nakita dahil simula pa lang nang pumayag siya sa kasal ay alam niyang hindi siya mamahalin ng asawa. Malabo ding magustuhan siya ng asawa niya. Medyo nainis lang siya dahil kahit alam nitong pilit lang ang kasal nito pero parang wala nitong respeto sa kanya dahil sa sarili nilang pamamahay. Sa isip ni Sanya, pwede naman niya itong dalhin kung saan hindi lang sa pamamahin nila. Pero wala naman siyang magawa. Ayaw niya ding umangal, baka masaktan na naman ito. Mabilis niyang tinapos ang trabaho upang umakyat na sa kanyang kwarto at doon magtago. Nakakatawang isipin dahil siya ang legal na asawa pero siyang nagtatago dahil nandyan ang kabit. Pagpasok niya sa kanyang kwarto ay humiga ito sa kama at inabot ang unan sa kaniya kapito hanggang sa makatulog ito. Nagising si Sanya na medyo madilim na ang kalangitan kaya bumangon ito upang makapagluto dahil nakaramdam na rin ito ng gutom. Paglabas niya ng kwarto ay naglakad na ito papunta sa may hagdanan nang bigla niyang makasalubong ang babae kanina. "Hoy, alipin!" "Ako ba?" Turo ni Sanya sa sarili. "Of course, sino pa ba? May nakikita ka pa bang ibang tao dito?" Medyo mataray na sambit nito. Napatingin naman si Sanya dito. Damit na ni Yuan ang suot nito. Alam niya ng damit ng asawa dahil siyang naglalaban nito. "Ang creepy mo talaga. Stop staring on me." Nainis na ito kay Sanya. "Bumili ka sa labas ng food." Utos dito kay Sanya sabay abot ng pera. Tinignan lang ito ni Sanya. Hindi niya ito tinanggap kaya napataas ang kilay ni Almira. "Stupid! Ano tinitingin-tingin mo? Gawin mo na yung inuutos ko." Singhal nito dahil sa inis. "Kasi po magluluto pa ako," paliwanag nito. "Katulong ka lang, susundin mo utos ko. Saka wala akong balak na kainin yung lulutuin mo. Baka magkasakit pa ako. Look at yourself. Hindi ka pa nakaligo, yan pa rin ang suot mo kanina. You're so kadiri." "Paano kung ayaw ko?" Malakas na loob na sabi ni Sanya dito. Wala siyang balak maging utusan sa babaeng ito. Pumapayag lang naman siyang utos-utusan ni Yuan dahil malaki ang utang nito. "Wow ha? Ang kapal naman na mukha mo. Katulong ka lang naman dito." Naubos ng pasensya ni Almira. Gustong isigaw ni Sanya sa pagbumukha nito na hindi siya katulong kung hindi asawa. Pero ayaw niya ng gulo. "Excuse me." Kaya nilagpasan ito ni Sanya pero napasinghap ito sa kirot na naramdaman sa paghihila ni Almira sa kanyang buhok. "Bitawan mo ako! Nasasaktan ako!" "Gusto ko lang ipaalala sa'yo na katulong ka lang. Kung ayaw mo mawala ng trabaho, sundin mo utos ko." Namimilipit si Sanya sa sakit dahil sa mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang buhok kaya buong lakas niyang tinulak ang babae. "What the heck?" Parang binuhusan ng malamig na tubig si Sanya nang marinig ang boses ng asawa. Tamang-tama naman ang paglabas nito sa kwarto at nakita nitong tinulak nito ang nobya. "Babe, itong katulong mo. Ang lakas ng loob na sagot-sagutin ako, tinulak pa niya." Sumbong nito kay Yuan at nagdrama itong nasaktan. May paiyak pa itong nalalaman kaya masama ang tingin nito kay Sanya. "Just go to my room, babe. Akong bahala dito." Utos nito sa nobya. Bago pa umalis si Almira ay tiningnan nito si Sanya saka ngumiti ito. Pag alis ni Almira ay agad hinablot nito si Sanya saka kinaladkad papunta sa kwarto nito. "Yuan, nasasaktan ako!" Maiiyak na sabi nito sa asawa pero parang bingi lang si Yuan at patuloy lang ito sa pagkaladkad sa asawa para itong walang narinig. Nilamon ito ng galit. Hindi niya pinansin kung nasasaktan ba si Sanya. "Bakit mo yung ginawa kay Almira?" Sigaw nito kay Sanya nang makapasok na sila sa loob ng kwarto. Napayuko na lang si Sanya sa kahinaplos ang braso upang maibsan ang kirot na nararamdaman. "Sumagot ka! Bakit mo sinaktan si Almira?" "Hindi ko siya sinaktan," tanggol nito sa kanyang sarili. "Sinungaling!" Malakas na sigaw nito. "Hindi ako bulag. Kitang-kita ko kanina na tinulak mo si Almira." Nanilisik ang mga mata nito dahil sa galit. "Hindi mo naman nakita lahat kung ano talagang nangyari." Umiiyak na ito. Pinunasan itong luha. "Ano ba naman ang maaasahan ko? Alam ko naman na hindi ka maniniwala sa akin." Napahawak si Sanya sa kanyang pisngi nang bigla na lang maramdaman ng mga palad ni Yuan sa kanyang pisngi para itong nanigas sa nangyari. "Sino nagsabing sagutin mo ko? Pinapakain lang kita dito. Pinagamot kong ama mo. Tapos sasagot-sagutin mo ko?"
Isa pa, wala kang karapatang saktan ang babaeng mahal ko. At lumabas ito sa kwarto. Napahawak naman si Sanya sa namamanhid niyang pisngi. Ito ang kauna-unahang nasampal siya ng asawa dahil buong akala nito'y sinaktan itong babaeng mahal. Napahagulo-hulo sa iyak si Sanya. Hindi ito lumabas sa kwarto kahit na makaramdam na ito ng gutom. Buong gabi siyang umiiyak hanggang sa makatulog. Kinabukasan nagising siya sa malakas na kalabog ng pintuan. Medyo masakit pang kanyang mata at namamaga ito sa kakaiyak. Hoy babae, buksan mo ito o sisirain kong pintuan! Dahan-dahan tumayo si Sanya at binuksan ang pintuan. Agad niyang nakita ang asawa. Masama ang tingin nito sa kanya. Wala ka bang balak magluto? Nagugutom na kami. Magluluto na. Mahinang sabi nito't nilampasan si Yuan. Pero napatingin ito sa asawa nang bigla nitong hawakan ng braso. Mag-ayos ka muna. Nakakadiri na yung itsura mo. At ipapaalala ko lang sa'yo. Ayusin mo yung ugali mo kay Elmira kung ayaw mo masaktan. Banta nito't iniwan si Sanya. Bumalik si Sanya sa loob at nagtungo sa may banyo upang maligo. Nagmamadali ito upang makapagluto na. Pagbaba niya agad niyang nakita si Elmira na nakaupo sa hita ng asawa habang nakasandal ang ulo nito sa dibdib ng asawa. Mabilis niyang iniwas ang tingin dito at nagulat ito na makita si Mang Karding. Nakatingin ito sa kanya at makikita sa mga mata nito ang lungkot. Kaya ngumiti lang si Sanya dito at nagtungo sa kusina upang magluto. Pagkatapos niyang magluto ay tinawag niyang asawa upang sabihing handa ng pagkain. Si Yuan at Elmira lang ang kumain sa niluto ni Sanya. Naisipan ni Sanya pumunta muna sa hardin. Hindi niya kayang makita ang asawa ng harap-harapan itong naglalandian. Ma'am Sanya, okay lang kayo? Napalingon naman si Sanya nang marinig si Mang Karding. Okay lang Mang Karding, wala naman ako magagawa. Bakit kayo nagtitiis ma'am? Pwede naman kayong umalis dito. Naawan na ako sa inyo. May anak din akong babae ma'am, kaya nasasaktan ako sa nakikita ko sa inyo. Bakas ditong lungkot at awa. Wala naman ako magagawa Mang Karding. Hindi mapigilan ni Sanya ang mga luha. Kapag umalis ako, pwedeng itigil ni Yuan ang pagpapagamot sa tatay ko. Kaya titiisin ko lahat ng ito. Pinunasan itong luha sa kanyang pisngi. Naawa naman si Mang Karding dito. Malaking pinagbago nito sa una niya itong makita sa airport. Pumayat na ito't napapansin din ni Mang Karding ang ilang pasa nito sa braso, tapos ang pisngi nito'y namamaga. Gusto niyang magsumbong kay Chow pero natatakot itong mawala ng trabaho. May anak itong pinapaaral at pamilyang binubuhay. Sanya. Mabilis na patayo si Sanya nang marinig ang boses ng asawa. Pumasok ito agad sa loob ng bahay. Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ligpitin mo yung kinainan namin. Utos nito. Bingi kasi, palitan mo na kaya yung maid mo babe. Maarte na payo nito sa nobyo. Hayaan mo na yan babe, kailangan nating umalis na. Pumulupot sa braso si Elmira sa nobyo at lumabas na ito. Nanlumo naman si Sanya nang makitang naubos nitong kanyang niluto. Hindi man lang ito nagtira. Naku Mang Karding, magluluto muna ako para may kainin tayo. Naku ma'am, bibili na lang ako sa labas para hindi ka na mag-abala. Huwag na Mang Karding, wala rin kasi akong budget. Hindi naman ako binibigyan ng pera ni Yuan. Yung pera na binibigay niya tama lang sa mga groceries. Nagastos ko na. Nahihiyang pag-amin ito. Kakatanggap ko lang naman ng sahod ko ma'am, kaya huwag kayong mag-alala. Yan ang huwag niyong gagawin. Para sa pamilya mo yan. Mabilis na tanggi ni Sanya dito. Hayaan niyo na ma'am, minsan lang ito. Nagpaalam nito tuluyan ng umalis. Hindi na ito napigilan ni Sanya. Kaya ang ginawa niya, niligpit niya ang kinainan ng asawa at babae nito. Hinugasan niya mga plato at basong nagamit. Ilang minuto lang ay nakabalik si Mang Karding, kaya kumain na sila. Madami ang nakain ni Sanya kaya nahiya ito kay Mang Karding. Tinawanan lang ito ng matanda. Para talaga niya itong anak, magkasing edad lang ito ng kanyang panganay na anak. Pasensya na Mang Karding, hindi kasi ako nakakain kagabi kaya medyo napadaming kain ko. Nahihiya si Sanya dahil wala pa naman itong ambag sa pambili. Ikaw talaga, huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, nabusog ka at marami kang nakain para naman tumaba ka. Tinulungan siya ni Mang Karding na ligpitin ang kinainan nila. Nagpahinga lang ng ilang oras si Sanya sa kanilinis ang bahay. Pagkatapos ay pumunta ito sa garden upang diligan ng mga halaman. Pagod na pagod si Sanya buong araw dahil sa mga gawain sa bahay. Kaya naupo ito sa may sofa at sinandal ang katawan nito sa may sofa. Pinikit niyang kanyang mga mata dahil gusto niyang magpahinga. Ang galing naman! Yan palang ginagawa mo kapag walang amo mo! Dinilat ni Sanya ang mga mata nang marinig ang boses ni Elmira. Nilingon niya ito't nakita niyang babae na may dalang maleta. Napatas ang kanyang kilay sa nakita. Anong tingin niyan? Bakit may dala kang ganyan? Tinuro nitong maletang dala ni Elmira. You're so stupid talaga! Siyempre, dito na ako titira.
Maarte na sagot nito sabay irap kay Sanya. Alam ba to ni Yuan? Oo, Yuan? Bakit walang sir? Close ba kayo? At isa pa, wala kang pakay kung alam ba niya o hindi. Ako nang bahala, kaya dalhin mo na tong gamit ko sa itaas. Utos nito. Tiningnan ito ni Sanya kaya napatas ang kilay ni Almira. Don't tell me hindi mo ako susundin. Baka gusto mong isumbong kita sa amo mo. Mabilis na kumilos si Sanya. Ayaw niyang maulit ang nangyari kagabi. Kinuha niyang maleta ni Almira at inakyat ito sa itaas. Nahirapan pa ito dahil sobrang bigat. Pagbaba ni Sanya nakita niya si Almira kausap si Yuan. Sinulya pa naman ito agad ni Yuan pero mabilis ding umiwas ng tingin. Babe naman, mapapagalitan ako ni Lolo kapag nalaman niya to. Napakamot ito sa kanyang ulo. Babe, kahit 1 linggo lang, namiss lang talaga kita. Tapos next week, aalis naman ako kasi pupunta ako ng Singapore for my photoshoot. Malambing na sabi nito sa nobyo. Fine, 1 linggo lang. Tuwang-tuwa naman si Almira sa pagpayag ng nobyo. Hey, muchacha, magluto ka ng masarap. Utos nito kay Sanya. Napatango na lang si Sanya. Ayaw niya ng gulo kaya susundin niya ito. Wala naman siyang lakas na magreklamo. Ito din naman ang papaniga ng asawa. Hindi lang niya maisip na magsama sila sa isang bahay. Siya na legal na asawa at ang kabit ni Yuan. Titisin na lang niya ito hanggang sa makalabas siya dito. Lagi niyang pinagdarasal sana tuluyan ng gumaling ang kanyang ama upang makaalis siya dito. Hindi niya kaya ang ganitong setup. Sa isip ni Sanya, sana dalawin sila ni Chow upang makita ang pinagagawa ni Yuan. Yung tinira pa talaga ang kabit sa bahay nito. Kahit hindi siya nito mahal ay kasal pa rin sila sa mata ng ibang tao. Hanggang kailan magtitiis si Sanya na pakisamahan ng walang puso niyang asawa? Malaman pa kaya ng lolo ni Yuan ang ginagawa niya sa kanyang asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.